Hello mga ka-Rose! Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gawa tayo ng silver anniversary cake. Amazing! Kwentuhan ko na rin kayo sa experience ko and realization ko recently. Hindi naman ganun katumalang orders ngayong buwan na ito, ngayong November, pero yung mga orders, hindi sila ganun ka-big orders. Normally, mga mini cakes, bento, cupcakes, ganyan ang mga orders sa akin. Although, meron pa rin naman yung mga regular cakes and cupcakes na normally na in-order sa akin, pero medyo mas mababa yung value nila compared dun sa mga nakaraang buwan. Sa mga hindi nakakaalam, itong pagkikake ang aming source of income, ang aming main source of income. Lahat ng bills, lahat ng pinamimili namin, lahat ng gastos namin ay nanggagaling sa kinikita namin sa business na ito. At dito nga namin pinapaikot yung pera namin. Meron naman kaming savings kahit na konti, sobrang konti lang naman, pero at least 'di ba? Kasi plano ko din talaga, kasi isa rin kasi sa mga goal ko yung magkaroon din ng saving. And sobrang daming bayarin talaga ngayong buwan na ito. So, nung minsan, nagka-calculate na ako kung paano gagastusin yung pera, magkano yung lalabas, magkano yung matitira, or kung may matitira pa ba. And habang nagka-calculate ako, syempre, medyo nalulungkot ako kasi mukhang magagalaw yung savings namin. Dahil nga, hindi ganun kadami yung orders ngayon, hindi ganun ka lalaki yung mga orders ngayong buwan na ito. So, malamang sa malamang magagamit yung mga pera na meron kami. At ang isa pa sa kinalulungkot ko ay magbo-birthday kasi yung mga anak namin. Yung third child namin, November 29, yung birthday niya, which is bukas. And then yung bunso namin sa December 7. Normally, simple lang naman talaga kami maghanda. Alam nyo yun, yung spaghetti lang, ulam, dessert, and cake. Syempre, hindi mawawala yung cake. Madalas, kami-kami lang din talagang pamilya ang nagse-celebrate. Kasi hindi talaga ako mahilig sa bonggang handaan. Ang gusto ko lang at ang goal ko is dapat masaya yung anak ko na magbo-birthday sa araw ng birthday niya. Sakto pa man din yung bunso ko, 7th birthday na niya yan. And kapag 7th birthday nila, hindi naman ganun kabongga, pero mini-make sure ko na naka-costume sila, yung wish nila, kung ano ba yung cake na gusto nila, ano ba yung damit na gusto nila, kung may regalo ba silang gusto. Although, buti na lang talaga, kahit papano is nakabili na ako ng regalo para sa kanila. Nakakatuwa nga kasi, nung tinanong ko sila kung ano yung regalo na gusto nila, yung mga pinakita nila sa akin, ay sobrang mura lang. Kasi nga, alam nila talaga na medyo gipit ngayon. Ang nakakatuwa pa nga kasi is, kinakalculator pa talaga nila yung mga toys and gifts na gusto nilang ipabili sa akin. Tapos itatanong nila sa akin kung kaya ba. Kaya natutuwa ako at natatouch ako sa mga anak ko kasi ganun sila. Alam niyo yun, nakakaintindi sila. Kaya medyo, alam niyo yun, nalungkot ako, naiiyak ako. Ilang araw na rin ako nagdadasal na bigyan ako ng sign kung ano na ba talaga ang next move na gagawin ko. Syempre, dapat palagi akong may plan A and plan B, diba? Kasi hindi naman pwedeng habang buhay ay araw-araw na lang or every other month, ganyan, iniisip ko or nagwo-worry ako sa kung ano bang mangyayari sa amin kinabukasan. Ang gusto ko kasi sana is yung stable na ang lahat kahit papano dahil lumalaki na ang mga bata. Nung isang gabi, nagdasal ako kasi ganun ako kapag may ikukwento ako kapag sobrang saya ko. Yan, kakwentuhan ko si Lord. Kapag ka naman malungkot ako, siya lang din yung kukwentuhan ko. Syempre, aside sa asawa ko, diba? Hindi kasi ako mabarkadang tao. Bale, lang ako. Family-oriented lang ako. And, ayun. Madalas nandito lang ako sa bahay. Humingi ako ng sign. Ang sign na hiningi ko is unconsciously lang siya. As in, hindi ko siya hiningin literal na, please bigyan niyo po ako ng sign. So, parang at the back of my mind, I know I'm asking for a sign na kung ano ba talaga ang plano sa akin. Pakibigyan naman ako ng sign kung ipapatuloy ko pa ba ito. And then, ayun nga, nakatulog na ako. Actually, nakatulog ako habang nagdadasal. Hindi ko namalayan kasi siguro sa sobrang puyat at pagod na rin. And then, ayun na nga, kinabukasan, as in, kagising ko, day off ko, wala kasing order, may biglang nag-inquire sa akin. Tapos, ang inquire niya sa akin na cake is medyo may pagkamahal talaga. As in, medyo may pagkamahal siya. Tapos, ang
maganda pa is napakaayos niyang kausap talaga. Alam niyo, hindi siya nagrereklamo sa presyo. As in, walang question talaga sa presyo. Hanggang sa nung tinanong ko yung location niya, sakto taga dito pala siya sa subdivision namin. Kaya alam mo yun, nakuha ko kagad yung tiwala ni customer. At ayun, nag-push through siya sa order. Aside from that, nagkaroon pa ako ng additional na 3 big orders sa parehong date. O diba, ang saya talaga. Tapos bigla ako naisip, hala, ito yung sign na hinihingi ko. So, ibig sabihin, sabi lang siguro sa akin ni Lord, be patient kasi ibibigay ko naman talaga. Kailangan mo lang maghintay. Paggising ng asawa ko, sinabi ko sa kanya, nag-breakdown talaga ako, naiyak talaga ako kasi super thankful ako na ganoon kabilis yung binigay na sign sa akin ni Lord. Kaya sa mga nanonood, sa mga followers ko, or sa mga tao na naghahanap ng sign or nahihirapan sa ngayon, may mga tanong na hindi pa nasasagot, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Just be patient. Sigurado ako masasagot at masasagot ang tanong ninyo. Tiwala lang. And that's it for today. See you on our next video. Bye!